Habang nakatingin sa mga special student ay napansin ni Toshi na wala si Mayumura, kaya sinabi ni Sao Tome na siyam ang eksaktong players ng special student na naroon, at hindi pa umano kasama doon ang iba pang members na nasa first league ngayon. Hindi nagtagal ay sinabi ni Sao Tome na sisimulan na nila ang welcome game kaya magpakasaya lang ang mga ito at huwag intindihin kung sinong mananalo. Subalit na itanong ni Terrakado kung sigurado ba si Sao Tome na patas ang magiging laban nila gayong 25 silang naroon habang siyam lang ang mga special student sa grupo. Sinabi ni Sao Tome na ayos lang iyon dahil wala naman itong nakikitang problema, at hindi naman umano lahat ng member ay masasabing maaasahan pagdating na ng totoong laban ng mga ito. Bago tuluyang umpisahan ang laro ay nag-warm up muna ang mga player at pagkatapos ay tiningnan na ng mga ito ang ginawang line-up ng coach. Nagtaka si Goro kung bakit si Maruyama ang unang magiging pitcher kaya sinabi ni Sao Tome na ginawa niya ang line-up na iyon base sa ipinadalang report ng Dream Island, kaya naman na si Goro nang maalala si Suo na siyang nagbigay sa kanya ng pangit na grade. Maya-maya pa ay sinimulan na ang first inning kung saan naramdaman ng team ni Goro na madali lang kalabanin ang mga special student. Ganun pa man, payo ni Toshi sa mga ito na hindi dapat sila magpakasigurado dahil masyado umanong delikado kung huhusgahan kaagad ng mga ito ang laro ng special students sa first inning palang gayong may siyam na inning ang baseball. Dahil doon ay isinaisip ni Kasano ang sinabing iyon ni Toshi kaya nang magsimula na ang second inning ay pinakitaan niya ang mga kalaban. Pagkatapos maka-score ng team ay binati ni Kodama si Kasano, pero sinabi niya rito na hindi siya kailangang purihin nito sapagkat hindi naman maganda ang mga pitch nyon. Nang si Toshi na ang sumalang bilang batter ay tinanong ito ng catcher kung nag-e-enjoy ba sila sa welcome match na iyon, pero ang pag-welcome umano ng mga ito ay hanggang first inning lang kaya dapat ay gumawa na sila ng score hanggat kaya nila. Nang magsimula ng mag-pitch ang kalaban ay nagtaka sina Kodama kung bakit hindi nito tinitira ang bola hanggang sa na-out na ito. Pagkabalik sa bench ay agad na tinanong ni Goro kung bakit na strikeout si Toshi nang hindi man lang pumapalo. Doon nito sinabi na hindi niya gusto iyon dahil yun ang unang beses na naglaro siya na nakakailang, kaya naisip ni Goro na minamaliit sila ng kalaban. Maya-maya pa nang si Kodama na ang sumalang bilang batter ay sinabi nito na kung ginagawa yun ng kabilang team para maging cool ay tatambakan nila ang mga ito hanggang sa lumabas umano ang laro ng mga iyon. Natapangan ng catcher kay Kodama pero kahit ganon ay sinabi nito na hindi umano kakayanin ni Kodama na umiscore ng 10 doon, at napatunayan yun ng catcher matapos ma-out si Kodama. Sa pagsisimula ng second inning ay mabilis na naka-score ng 3 ang kalaban kaya patas na ang score ng magkalabang team. Ngunit iyon pala ay dahil pinagbibigyan din ni Toshi ang mga ito tulad ng ginawa ng mga iyon kanina sa unang inning. Ipinarating yun ni Nikin sa kanyang mga kagrupo, pati na rin ang banta ni Toshi na hindi na sila nito hahayaan na maka-score. Subalit sa pagsisimula ng third inning ay naka-score agad ng 2 ang mga scholar kaya humangas sina Terrakado sa mga iyon, pero para kay Toshi, mas magaling pa umano ang ginagawang pagkontrol ni Maruyama sa bola at mas nagagalingan pa umano ito sa mabibigat na pitch na binibitawan ni Terrakado. Dagdag pa nito na siyam ang inning ng baseball kaya may pagkakataon pa umano sila para manalo. Nagpatuloy pa ang laro hanggang sa matambakan na ng special students ang team ni Toshi at makikita na pagod na rin si Maruyama kaya wala na itong kontrol sa bola. Maya-maya pa ay inianunsyo ng coach na magpapalit na ng pitcher ang team ng Dream Island kaya umasa si Goro na makakalaro na siya, pero nadismaya ito dahil pangalan ni Terrakado ang binanggit ni Sao Tome. Sa unang pag-pitch pa lang ni Terrakado ay nagawa na iyong matamaan ni Yukushiki, at ang ikinagulat pa ni Toshi ay lumampas iyon sa stadium kaya pumalo na kaagad ng 10 ang score ng mga iyon. Dahil doon ay agad na tumayo si Goro para palitan si Terrakado, subalit hindi pumayag si Sao Tome at sinabing siya ang mag-aanunsyo kung sino ang papalitan sa mga player. Ganun pa man, nagpumilit pa rin si Goro kaya sinabi ni Sao Tome na kapag hindi ito umayos ay mapipilitin siya na hindi paglaruin si Goro ngayon, kaya agad na itong pinigilan ni Toshi nang biglang si Terrakado naman ang makiusap na si Goro na nga ang gawing pitcher. Bagaman isa iyong kabiguan para kay Terrakado, batid nito na sa sitwasyon ngayon ay mahihirapan silang pigilan ang mga scholar sa ginagawa ng mga iyong pag-atake, at gusto umano nito na sila ang manalo sa larong iyon. Dahil doon ay nakiusap na rin si Toshi sa coach, pero hindi pa rin pumayag si Sao Tome dahil ang gusto raw niya ay matalo ang team ng Dream Island at malungkot ang mga ito ng sobra dahil iyon naman talaga umano ang dahilan ng game na iyon. Gustong mangyari ni Sao Tome na ilampaso ng mga scholar ang mga taga Dream Island para malaman ng mga ito na lahat sila ay hindi pa magaling. Ganun pa man ay pinayagan na ni Sao Tome na makalaro si Goro, at bago magsimula ulit ang game ay sinabi ni Toshi na sila ng mga kasama niya ay hindi ordinaryong manlalaro lang tulad ng iniisip umano ni Sao Tome.
Pagkatapos ay sinabi ni Toshi sa kanyang mga katim na turuan nila ng leksyon ang mga scholar kung gaano sila kagaling sa larong iyon, bagay na sinang-ayunan naman ni Goro. Sa pagpapatuloy ng laro, hindi nagawang matamaan ni Oba ang mga fastball ni Goro hanggang na-out na ito. Pagkabalik sa bench ay sinabi niya kina Yakushiji na hindi niya masigurado kung ano ang tirang iyon ni Goro, pero ang pagkakaalam umano ni Oba ay isa lang iyong fastball, subalit biglang nawawala sa hangin kapag parating at mararamdaman niya na nasa catcher na pala ang bola nang hindi niya namalayan. Ganoon din ang nangyari sa batter na sumunod kay Oba, kaya tuwang-tuwa ang team ng Dream Island, subalit sinabi ni Toshi sa mga ito na hindi pa iyon ang oras para magsaya dahil 10 home run pa ang hahabulin nila. Dahil doon ay naina sina Kodama at sinabihan pang masungit si Kasano nang biglang magsalita si Goro at sinabing tama ang sinabi niyon. Kailangan umano nilang manalo sa larong yun dahil kapag natalo sila ay siguradong ituturing silang basura ng mga iyon. Napatanong si Yakushiji sa kanyang sarili kung si Goro na ba ang magpapabagsak sa kanila, hanggang sa maya-maya pa ay nagawa ng maka-score ng mga taga Dream Island, kaya naalala ni Sao Tome ang sinabi kanina ni Toshi na hindi umano ang mga ito ordinaryong player lang. Hindi pa man tuluyang nakakabawi sa score ang team ng Dream Island ay bigla namang dumating sa stadium sina Mayumura, kaya nawala sa focus si Goro. Napatakbo si Goro palapit kay Mayumura upang hamanin ito dahil hindi umano sila ginaganahan sa laro ng pitcher na naroon, gayong nitoringan pa naman yun na varsity. Tinanggap naman ni Mayumura ang hamon pero may kaakibat iyon na kondisyon. Kailangan umano na maka-score muna si Goro sa infielder na si Tokishiki, dahil nakapaglaro na umano iyon sa senior league bilang pitcher pero doon ay infielder iyon. Nagulat si Goro sabay napatanong kung nasaan ang mga totoong varsity pitcher ng mga scholar, kaya naman sinabi ni Ichihara na sila yun, ang official pitcher ng team, kaya mas lalo pang nagulat at natigilan si Goro. Maging sina Kodama ay nagulat nang malaman ang tungkol doon, habang sinabi naman ni Toshi na alam na nila ngayon kung bakit ganun ang laro ng mga ito, kaya pagaganahin umano nila ang laro ngayon. Habang nagpapatuloy ang laban ay naka-score pa ng 2 ang team ng Dream Island, kaya 4 na puntos na lang ang kailangang habulin ng mga ito. Ngunit biglang ipinalit ni Sao Tome ang isa sa mga scholar pitcher na si Akutsu, kaya sinabi ni Goro sa kanyang sarili na ngayon palang magsisimula ang tunay na laro. Sa unang pag-pitch ni Akutsu ay nagawa agad iyong paluan ni Kasano, kaya naka-score muli ng isa ang team ng Dream Island, bagay na ikinatuwa ng mga ito. Dahil doon ay ginamit na ni Akutsu sa sunod na batter ang tinatawag na knuckleball, kung saan mga daliri lang ang ginagamit nito na panghagis ng bola, kaya lumilikha iyon ng iba't ibang direksyon. Para kay Toshi ay bihira lang siyang makakita ng pitcher na gumagamit ng knuckleball, pero sinabi ni Goro na huwag siyang mag-alala dahil inaasahan umano nito na makakaharap siya ng ganoon. Dagdag pa ni Goro na ibabaon umano nito kay Akutsu ang knuckleball na iyon para lumabas ang ace player ng mga iyon. Kasabay ng pangyayaring iyon ay bumalik muna si Akutsu sa bench at sinabing hindi man lang siya pinagpawisan sa 3 outs, kaya ayos na umano kung iyong pitch na yun na lang ang gagamitin niya. Nagsalita si Yakushiji at sinabing sa tingin nito ay may hindi nakita sina Akutsu. Malamang ay hindi umano napansin ng mga ito ang huling pitching ni Goro noong last inning at ang tanging nakita lang ng mga ito ay kung paano iyon naka-home run kanina. Doon sinabi ni Yakushiji na pangatlong pitcher na si Goro at ang tanging pitch niyon ay puro fastball lang, pero kahit ganon ay nakuha pa rin ito na pabagsakin ng magkasunod sina Oba at Ishimatsu nang hindi man lang nakakaporma. Habang nagpapatuloy ang laro ay napag-aralan na ni Yakushiji ang fastball na ibinibigay ni Goro, at doon ay sinabi ni Yonkura na wala ang mga iyong curveball na kagaya ng kay Mayumura. Maya-maya pa ay natapos na ang 3rd inning at sinimulan na ang 4th inning. Unang sumalang si Miyake bilang batter, kaya nagkaroon pa si Toshi ng pagkakataon na pag-aralan ang galaw ng pitcher. Doon niya nahuli si Akutsu na pinipili lang nito kung kanino gagamitin ang knuckleball, kaya naisip ni Toshi na mag-abang muna kung anong klaseng pitch ang ibibigay nito sa kanya at pagkatapos ay saka siya kikilos. Nung una ay nag-alala si Goro dahil hindi tinitira ni Toshi ang bola, pero sinaway ito ni Nakasano at sinabing malamang ay may iniisip na paraan o diskarte si Toshi. Hindi nagtagal, nang mapansin ni Yonkura na naiinis na si Toshi ay ibinigay na nito ang hudyat kay Akutsu na gamitin ang knuckleball. Sinubukan yung tirahin ni Toshi pero na-foul ito. Kasabay ng pangyayaring iyon ay nakangiting sinabi ni Goro na ngayon ay naiintindihan na niya na talagang sinasadya ni Toshi na mawala sa batting form. Ibig sabihin, pinapagod ni Toshi ang pitcher hanggang sa bitawan na niyon ang knuckleball. Dahil doon ay niyaya na ni Mayumura si Ichihara na maghanda para sa pagsalang umano nila.